Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Yan mga kabombo, sa puntong ito ang bansa na ating bibisitahin ay ang Jamaica. Yan mga kabombo. And dito, makakasama po natin live sa linya ng ating komunikasyon si Harleen San Pedro. Ayan, ang ating pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa Jamaica. So ito, umpisa na natin. Ma'am Harleen, magandang umaga po dito sa Pilipinas. Si Bombo Kier Liado po ito from Bombo Radio Naga. And welcome to our program, Ma'am Harleen. So, una muna siguro ma'am, bati muna kayo sa atin pong mga audience. Pakilala kayo, Ma'am Harleen. Sige po, bigay ko sa inyo ang linya. Okay, magandang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Ako nga pala si Harleen San Pedro, ang Filipino Community President dito sa Jamaica. And going 3 years na ako dito as Operations Manager sa isang supermarket. Alright, opo. So ito ma'am, pag-usapan po natin, sa loob ng mahabang panahon, consider ko naman mas mahabang panahon kayong nariyan sa Jamaica o sa paninirahan ninyo dyan po sa Jamaica. Kumusta naman ma'am yung Pasko dyan ng mga Jamaican? And ano ba ma'am yung kanilang mga kaugalian during Christmas, Ma'am Harleen? So, bali kung i-consider natin yung experiences, iba pa rin talaga yung Pasko ng Pinoy. Kasi iba sa atin, pag tungtong pa lang ng September, nandiyan na agad yung mga considered na as first day of mga Burmans. Pero dito sa Jamaica, medyo iba eh. Less ang celebration. Ang pinaka-highlight lang nila is yung 24, sa December 24. Ayan, inaabangan nila yung midnight day, nag-aantay sila. And then sa 25, it's a good thing, yun nga lang, holiday o walang pasok ng 25. And then ang celebration pa is meron silang tinatawag na after 25, sa 26, may Boxing Day. So, extended holiday yon. So, yun yung celebration nila from the 24. Tapos, on the day na ng 25th, medyo parang ordinary day na siya. Tapos, merong parang holiday nila ng 26 naman. Alright po. So, ito pag-usapan natin, Ma'am Harleen, paano po ba nagse-celebrate ng Pasko ang mga taga-Jamaica? Ano ba ma'am? Galante ba? Kuripot? Magarbo po ba ma'am? In grande o simple or payak lang? Ma'am Harleen. To be honest kasi, dito parang na-surprise ako eh. Kung iaan talaga natin, mas simple sila. Pag i-compare sa Pasko natin, in any form of celebration, ang ano lang nila is family lang. Mag-simple dinner sila, and then after nila mag-dinner together, ayun na, tulugan na. Yung gano'n lang, is upang small celebration, mas more private, family lang. Alright, opo. Ito puntahan natin ma'am yung pagbati or greetings kapag Pasko. Dito sa atin, syempre, ang napaka-natural, maligayang Pasko. Kung sa English naman, Merry Christmas. Sa language, ma'am, ng Jamaica o ng mga taga-Jamaica, paano po sabihin yung mga pagbati na Merry Christmas or Maligayang Pasko, Ma'am Harleen? Bali, yun lang din. Merry Christmas din sila. Kasi dito sa Jamaica, meron silang tinatawag na patwa, which is broken English yun. Pero it sounds like English pa din. And then, yung tinuturo naman sa school is English pa din. So, English pa din. Merry Christmas pa din, bali. Alright. Dito sa atin, ma'am, sa Pilipinas, alam natin yan na umpisa pa lang ng Burr months, mga September. Or siguro, kahit hindi September, mga August pa lang siguro or July, feel na nung iba yung presence ng Pasko. What about dyan, ma'am, sa Jamaica? Ramdam na ba dyan, ma'am, ngayon yung presensya ng Kapaskuhan, Ma'am Harleen? Pag nagpunta ka sa mga supermarkets, kasi may mga sila, makikita mo yung mga establishments, nagde-decorate naman sila. Pero yung spirit talaga ng Christmas, hindi ganoon.
compare sa atin. Yun yung prediction ko. Hindi Opo. ganoon. Opo. Alright, opo. Ito ma'am, pag-usapan natin yung ilang mga nakaugalian dito sa Pilipinas. I-compare natin dito sa Jamaica, ano po. Dito sa Pilipinas, ma'am, syempre unang-una, ginagawa natin yung mga Christmas party, nag-exchange gift, may monito-monita. Diyan ma'am sa Jamaica, ginagawa rin po ba yung mga ganito, ma'am Harleen? Oo, may mga ganun din sila dito. Anong tawag dun sa yung pag-exchange gift nila? Kumbaga parang yung form ng monito-monita natin. Kasi personally sa akin, sa supermarket, lang yon per department. So ina-arrange nung kagaya ko, halimbawa ako yung manager. So mag-a-arrange ng date, may monito-monita, something ganito, ganon. Tapos mag-prepare din naman yung mga tao. Tapos ang kaibahan dito, pag may mga party, dadala ka ng sarili mong yung lunchbox mo na for yourself. Hindi kagaya sa na parang buffet style ba? Opo, Bring opo. your own food. Ba, ganun yung Alright, opo. Pagdating naman ma'am sa mga decorations, ngayon ba na ito, bisperas ng Pasko, may mga decoration na ba dyan ma'am sa Jamaica, ma'am Harleen? Yun naman yung yung na-excite ako dito sa Jamaica kasi nung nasa Pilipinas ako. Never ako nakakita ng totoong Christmas tree sa mga bahay. Ngayon, dito ko na pang third year ko na-experience ko na yung merong talaga silang Christmas tree. Yung nag-e-effort sila na yung totoong puno, yun. Pakita ko sa iyo, sir. Ito yun, yan, yung totoong Christmas tree. Yan. ganyan yung uso dito. Alright, yun. Totoong Christmas tree pala talaga dyan sa Jamaica. Anyway, dito sa Pilipinas ma'am, syempre ito pang isang tradisyon na ito, hindi mawawala yung simbang gabi. Hindi kumpleto ang Pasko pag walang simbang gabi. May bumibili pa nga ng puto bongbong, may bibingka, and any form of rice cakes or mga kakanin. What about dyan sa Jamaica, ma'am? Uso din ba yung simbang gabi, ma'am Harleen? Bali dito sa Jamaica, walang ganon. Kasi hindi, parang very little lang yung amount ng yung iba-iba yung mga religion dito, sir. Regarding doon, kaya nga kami, yung Filipino community dito is, ang ginagawa namin, may Filipino mass. Pero walang simbang gabi. So, ayun, ang lang nila dito is, pagka Christmas, meron silang tinatawag na Christmas cake. Yung parang pudding sa atin, yung fruit cake, yan. Yun yung nila, medyo special nila kapag Pasko. Kailangan meron silang Christmas cake sa nila, sa table nila. Oh, Pero yung simbang gabi, wala silang mga ganong wala silang mga ganong kinagawian dito. Alright, opo. What about ma'am yung pagsasabit ng medyas? Kasi dito sa atin may mga nagsasabit ng medyas sa bahay sa pag-aakalang lalagyan ni Santa Claus ng regalo. Diyan ma'am sa Jamaica, meron din bang mga ganyan na belief, ma'am Harleen? Oo, may mga ganun din naman, sir. Makikita mo yung mga mga bahay nila is may mga decorations na sila. And then also, yung mga sa schools, ayan, meron silang mga Christmas party na mga ganyan, nagko-costume din sila. Sa bahay din, may mga nakikita ko ng mga bahay na may mga sinasabit na Christmas socks. Alright. Yung ma'am, yung idea ng pangangaroling, yung nagbabahay-bahay yung mga bata, kumakanta ng Christmas song, tapos pagbibigay ng ng barya, yung mga kinakantahan. And ito pa, yung isa pa ma'am, yung lumalapit sa mga ninong o ninang, yung mga bata, humihingi ng regalo o pera. Diyan ba ma'am, sa Jamaica, ginagawa rin po ba yung mga ganitong customs? Sa missionary of the poor. Ang dito, sir, yung sa in general, wala, sir wala silang ganun dito. Ngayon, bilang members ng Filipino Jamaican community, meron tayo ditong yung missionaries of the poor. So sila yung nagka-conduct na, sila nagpa-facility, meron silang mga pa-caroling, tas mga feeding program. So yun lang, pag ikukumpara natin yung sa Jamaica is totally different sa atin. Ang kainaman lang, sir,
is marami kaming mga Pilipino dito. Kaya yung mga practices natin is nadadala namin at marami kaming mga Jamaican friends na-expose namin sila sa activities natin kung ano yung mga nakagawian natin. Parang sila yung na-influensyahan. Ganun yung Opo. Alright, opo. Eto ma'am, sa ibang country ma'am na ito may mga na-interview din kasi ako ma'am na ibang mga taga ibang mga bansa. Ayan. And usually sa kanila ma'am, yung iba, mga malulungkot yung Pasko kasi hindi nagpapasko or kung nagse-celebrate naman ng Pasko, pangkaraniwang araw lang. What about dyan sa Jamaica, Ma'am Harleen? Kumusta po? Malungkot din ba or masaya naman kahit papaano? Sir, kasi kung iaano natin sa in general, ang kasi dito, ang situation, sir, kung ikaw ay isang Pilipino na kumbaga parang isolated yung case mo in a sense na mag-isa ka sa bahay, wala kang ibang kapwa Pilipino, or mag-isa ka sa isang lugar, talagang mararamdaman mo, sir, yung lungkot. Kasi yung practices natin, hindi talagang sobrang lungkot yung mararamdaman mo, sir. Kasi yung mga activities natin sa Pilipinas na pag-celebrate ng Pasko is hindi ganun dito, parang ordinary day lang. Parang ganun lang. Ang kainaman lang ako, personally, kaya masaya yung mga kwento ko. Kasi sir, nandito ako sa area na kung saan maraming Pilipino. Yun. Sir. Pero technically, all in all, magiging malungkot talaga pag mag-isa ka lang dito na Pinoy sa isang area sa Jamaica kasi totally different ang culture, kung ano yung mga nakagawian nila. Wala, hindi mo sobrang layo ng pagkakaiba. Opo. What about ma'am yung fireworks display? Ginagawa po ba yan dyan sa Jamaica kapag Pasko, Ma'am Harleen? New Year, sir. New Year. Meron silang fireworks display pag New Year. Pero Christmas wala, sir. Alright. Puntahan natin, Ma'am Harleen, yung mga pagkain naman na binibida nila kapag Pasko. Ano-ano, ma'am, yung mga typical na mga pagkain na kanila pong inihahanda ng mga Jamaican pag Christmas, yung tipong hindi talaga mawawala sa pagkainan, Ma'am Harleen? Ayun, meron sila yung sabi ko nga kanina, yung Christmas cake, tapos yung rice and peas nila. Kumbaga sa atin, yung rice and peas nila, iyon yung white rice natin. Hindi nila mai-enjoy yung kanin kapag hindi siya rice and peas. So meron ding Christmas ham. Tapos special sa kanila pag yung oxtail, ayan yung mga favorite. Yung mga curry goat, yun yung mga gusto nila. Tapos meron silang mga fried dumplings na kasi more on sila mas gusto nila ang pinaka-staple food nila is not rice. Mahilig sila sa mga boiled food. Opo. Yun yung typical na mga pagkain na extra special Christmas. Alright. Opo. What about ma'am yung queso de bola? And even yung lechon. Kasi dito sa Pilipinas, hinahanda po yan lechon, ham, queso de bola. Diyan sa Jamaica, ma'am, hinahanda rin po ba ito, Ma'am Harleen? Wala silang lechon, sir. Bihira dito, sir. Parang halos siguro mga more than 50% ng mga tao sa Jamaica is hindi kumakain ng pork. So it's because of religion and then preference na din. Opo. Alright, opo. So ito, Ma'am Harleen. Dito, pag-usapan natin. Dito kayo sa Pilipinas, ma'am, kapag Pasko talaga, and even siguro bisperas ng Pasko, pag may handa, nagbabahay ba? Pagkatapos kumain sa bahay, nagpupunta pa sa kapitbahay. Makikipagkwentuhan, mag-uumpukan, mag-ichismisan, mag-iinuman pa nga Diyan sa Jamaica, ma'am, ginagawa rin po ba yung mga ganitong nakaugalian, Ma'am Harleen? Hindi, sir. Nga dito, sir, iba yung celebration nila Iba yung birthday, iba yung pag yung Christmas. Kasi dito, ang kaibahan mamanggit ko lang, sir. Kasi pag birthday mo dito, pag sa Pilipinas, kailangan, maghahanda ka. Dito, ang birthday dito, panahon nung taong may birthday, na kikita ka kasi magbebenta ka ng ticket,
tapos mag-ano ka. Parang ano yung party mo, mag-i-invite ka ng mga tao na a-attend sa'yo, tapos hindi yung libre, bibilin mo yun. May palibre lang, tapos orderin mo yung food. It's time for them to support kung sino man yung nagse-celebrate ng birthday. Ayun. So, ganun yung culture nila dito. After dinner, meron sir. After dinner, may mga ganun naman, mga small group. Tapos yung iba, meron no. May dala sila mga alak nila. Na-share. Mga close friends, family friends. May mga ganun sir. Small group, pero ayun, bihira lang. Bihira. Yun. So ito ma'am. Puntahan natin yung mga lugar naman na madalas puntahan ng mga Jamaican pag Pasko. Ano ma'am yung mga pinapasyalan nila pag Pasko, Ma'am Harleen? Magandang bagay sa kanila. Kapag may pagkakataon silang holiday. Kasi ang ganda ng Jamaica eh. Alam mo yun na pagka-holiday, nagpupunta sila sa mga dagat, family sila, nagpupunta sila sa river, which is hindi nila kailangan mag-spend ng malaking halaga. Kasi yung river lang. Tapos dala na sila ng box nila. And then, ayun na, yung buong family sila. Kasi pagdating naman sir sa places dito sa Jamaica, hindi ka mauubusan ng magagandang lugar. Yun sir. Hati-hati. O yun. So ito ma'am, bago ko pala makalimutan, saan po pala kayo dyan nanunuluyan sa Jamaica, Ma'am Harleen? Dito kami sa pinaka capital, nasa Kingston ako sir. Kingston City. Oo. Dito naman ma'am sa Pilipinas, ano po yung probinsya ninyo? Sa Bulacan ako sir. Bulacan. Opo. Iyon. Eto, ma'am, dahil matagal na kayo diyan sa sa Jamaica, ano po yung nakikita ninyo? Bukod sa mga nasabi ninyo kanina, ano pa po yung mga nakikita ninyong pagkakaiba sa paraan naman ng selebrasyon ng Pasko dito nga po sa Jamaica compare sa Philippines, Ma'am Harleen? Ano mo yung parang lahat kasi kakaiba eh. Kung isasahin mo, sabi ko nga, walang simbang gabi. Pagkatapos, ang naman, wala silang caroling. Yun pa. Tapos, wala din yung simbang gabi nila. Tapos yung mga pagkain nila, yung mga delicacies na, yung kumarang special lang na lumalabas kapag Pasko, is, kumbaga, meron na tayong ham. Yun din yung handa nila. So, ang pinaka lang talaga na dito is yung aside from gift giving is yung pag Pasko yung nakaka-receive ka ng mga personal parang gift cards with personal message from your loved ones. So, yun yung mga ganong bagay pa. Ayun, opo. So, ito ma'am, puntahan natin nga yung nabanggit nyo ng mga bagay. Ano yung mga bagay ma'am na nami-miss ninyo dito sa Pilipinas pag Pasko? Siguro yung sir, ang mamimiss mo pagka Pasko is yung umaga pa lang. Kasama mo na yung buong pamilya mo, yung mga kamag-anak mo, magkakaharap-harap na kayo. Sama-sama kayong kumakain, sama-sama kayong nagiinom ng alak. Yun yung wala dito sir eh. Yun talaga yung forward din ako pag uwi ko. Tapos yung sa pagkain naman sir, kahit hindi Pasko, yung mga street foods natin, wala kasi silang ganun dito eh. Yun. Ay, by the way, kayo pala ma'am ng mga Filipino community dyan sa Jamaica, may mga upcoming activities po ba kayo regarding Christmas, Ma'am Harleen? Bali sir, kasi every year merong Filipino Christmas party na ginaganap. So kaso medyo kakaiba ngayong taon kasi kakagaling lang ng ating Hurricane Melissa. So I have decided, kami nung mga officers na sinabi ko na dun sa namin, sa messenger group na wala munang Christmas party for this year. Instead, ang ginagawa po namin is continuous pa din ang aming relief operations with the help of our DMW and OWA. So nagpad-abot po sila ng groceries. And until now po, meron pa po tayong mga groceries to give our Filipinos here in Jamaica who got affected by the Hurricane Melissa. So, yun sir, yun yung activities namin ngayon sir. Wala na Christmas party, pero continuous ang tulong na
ipinapaabot natin sa mga kapwa nating Pilipino na nasalanta ng hurricane. Ayun. Eto, ma'am, kumusta po pala ang temperatura diyan sa Jamaica pag Pasko? Mainit ba, ma'am, or malamig? Hindi ano lang, sir eh. Lagi mainit, sir eh. Ang kainaman lang, sir, kasi sabi ko nga, nung dumating ako dito, parang feeling ko, yung temperature dito is 1.5 nung temperature natin. So ngayon, ang pinaka pero mararamdaman mo yung lamig pagka mga bare months na ganyan na pumasok ka normally, start siya ng December to February, na mararamdaman mo yung lamig sa madaling araw. So kailangan mo magigising ka kasi medyo malamig na, kailangan mo nang patayin yung aircon kasi yung natural na yung temperature is malamig na. Opo. Iyon. Opo. Sige, ito ma'am, bago tayo matapos sa atin pong interview, bigay ko sa inyo ulit ma'am ang pagkakataon. Batiin nyo po yung inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas, mga kababayan natin, ng isang masayang pagbati ng maligayang Pasko. Ma'am Harleen. Sige po. Ayan, magandang araw po muli sa lahat po ng nakikinig po sa ating pong Bombo Radyo Naga. So, binabati ko lang po yung lahat po nung pamilya ko sa Pilipinas, yung mga kamag-anak po namin, yung mga taga Bulacan, yung mga taga Negros dyan. So, nandito po kami ngayon sa live po tayo. At maraming salamat po sa opportunity dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na kahit malayo kami is na-extend namin, na-share namin yung mga experiences namin dito. Iyon. No. O sige ma'am, bago tayo matapos, hindi po ito pwedeng mawala. Banggitin nyo po ang aming pangmalakasang battle cry na Basta Radyo, Bombo. Go ahead, ma'am. Okay, sige po. Basta Radyo, Bombo.